Isang mapagpalang araw mga idol, welcome na naman sa isang episode ng Moto Features at ang ibibida natin ngayon ay si Honda XRM 125FY. Gaano ba ito kasulit at kaganda? Alamin natin yan sa video na to. Welcome to Haji Moto Vlogs, let's go! Ayun, ito na po ang XRM or Honda XRM 125FI mga idol. Yes sir. Matagal na tong motor na to, but anyway, i-check na rin natin kung sulit pa ba itong ngayon 2025 mga idol. So, siyempre unahin natin siyempre ang kanilang fairings. So, napansin ko ang fairings nito is flexible po siya dito, lalo na sa fender niya mga idol, sa harapan. Ito. Yan, dito rin sa kanyang guard para sa handle mga idol. So, okay din to mga idol kasi just in case na ano, sa kunyari lubak-lubak, matumbak ka, meron tong guard. Okay? So, flexible po siya para hindi siya agad-agad mabasag. Pero dito sa body niya, so eto flexible din siya. Hindi katulad yung malulutong. Ito malutong to, ito flexible para yan. So, may halo siyang malutong tapos flexible mga idol na fairings. So, pagdating naman sa kanyang unahan, makikita natin na para siyang maskara ng mga warrior. Okay? Ito yung kanyang headlight na mayroong halogen lamp. Tapos, meron po siyang park light. Dito naman sa kanyang bandang signal lights, meron po siyang peanut bar na naka-flexible stem po siya mga idol. Ayan. Hindi agad-agad siya mapuputol or mababali. Okay? So, mapapansin natin yung clearance nito is napakataas dahil pwede po siya off-road and on-road mga idol. Kung makikita mo naman yung gulong niya, yung mga spike ng gulong niya, ang kakapal, no, para mga pang CRL, okay, or CRF ng Honda. So, ito yung baby na CRF, okay. So, telescopic fork ang gamit nito sa kanyang suspension, disc brake para sa braking system with one-pot caliper, spokes po ang gamit nito na may sukat na gulong na 2.50 by 17 at tube type pa lamang ito mga idol. Pagdating naman sa likuran mga idol, yung makikita natin pagdating sa gilid niya, very sharp edges dito. Tapos ito ang kanyang tail light na nasa isang posisyon ang kanyang tail light and signal lights na may ordinary bulb and peanut bulb mga idol. Tapos dito naman reflector naman mga idol. Tapos syempre ito yung back fender niya. Suspension naman sa likuran mga idol gumagamit ng dual shock absorber, spokes po ang ginamit niya rito. Okay, drum brake para sa braking system na mayroong sukat na gulong na 250 by 17, okay? Yung spikes niya na gulong, makakapal din. Okay? So, sa bandang gilid naman muna tayo mga idol, makikita natin yung decals na merong halong blue, yellow, and white. Tapos doon naman ay Honda XRM 125, very sporty and boldy. And dito naman makikita natin ang in-boost na PGM-FI dahil ito ay fuel injection, very economy sa pagdating sa pag-consumption ng gasolina. Okay? Ito yung cambio niya mga idol. Okay? Na meron po siyang upper na gear shifting na pagpipilian. Alright? Rider footrest din. Pillion footrest. Rubber po din. Okay? Na patulis. Okay? Tapos very sporty din yung ano niya, kabitan niya ng pillion, no? Na may halong cover na plastic and ito bakal. So side stand, ordinary side stand and center stand. Tapos gamit nito chain drive na may sukat na 3080. Okay? 428 po siya mga idol na 3080. Dito naman sa kabila, same pa rin yung decals niya. Decals niya sa kabila, 125 XRM, Honda, then PGM na naka-imboost na PGM-FI. Then dito naman is, meron po siyang kickstarter na walang rubber. Okay? Ito yung brake naman, your pedal, pillion, and rider footrest mga idol. Tapos ito naman yung kanyang makina, very solid, ang ganda. No? Shiny na ginamit na texture ng paint job dito. Okay? Andito yung muffler niya na may cover po siya na metal po siya mga idol na may cover na may pintura na kulay black na medyo shiny siya. Okay? Tapos dito naman high temperature matte black para sa mismong muffler.
Okay? Okay, pagdating naman sa taas mga idol, yan, makikita natin ang kanyang fully digital meter na meron po siyang isang selector, which is yung select. Tapos may mga indicator, which is yung high beam, turn lights, engine check, and neutral. Tapos nakalagay PGM-FI. Tapos Honda, siyempre. Tapos pagdating naman sa kanyang ignition key, makikita natin na ordinary type ng ignition key yung gamit niya rito, which is meron lang on and off and lock. Okay, pansinin natin yung handlebar. Wow, napaka-solid nito. Haba, no? So bagay na bagay nga talaga sa off-road riding. So dito kasi sa Zambales, puro medyo maputik or may mga daan na medyo walang sementado. So bagay na bagay ito. Recommended ito sa mga mabubundok o mapuputik na daan. Para naman sa switches and buttons man mga idol, meron po siya sa kaliwa na high and low, turn lights, then busina. At dito naman is meron po siyang electric starter button lamang. Tapos pagdating sa controls, ito po yung throttle control with brake lever sa unahan. Tapos ito naman is yung kanyang hand grip na wala po siyang choke kasi nga FI na po siya. Pero ang gamit niya is brake pedal mga idol. So yun, upuan naman tayo mga idol. Makikita natin na kalmbot po sa traksyon ng kanyang gamit dito sa kanyang upholstery sa upuan. Then pagdating naman sa kanyang lapad ng upuan is hindi naman siya malapad, makitid naman siya. So okay na okay talaga siya pang bundok-bundukan talaga. Maano mo yung paa mo, malalapat mo yung paa mo just in case na matutumba ka, okay? So yun. Tingnan natin kung ilang kasya, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na wet packs na magkakasya kung ganun kaninipis lamang, okay? Pero in reality, dalawa pwede, okay? So, yan. Okay, pag-usapan naman natin ang kanyang seat height, presyo, para dito kay Honda XRM 125F5. Okay, let's go. At ito na mga idol, pag-usapan natin ang kanyang seat height. At para sa reference nyo, ako po ay 5'4" in height. At merong kilo na 58 kilo. Ayan, tingnan na natin mga idol. Okay naman siya mga idol. Lapat naman ng dalawang pako. Siyempre tingkayad po siya. Kaya okay naman din sa 5'4". Pwede mo siyang naggawa ng solution. Palitan mo yung gulong, i-lowered mo. So maraming solution para mababa mo lang tong XRM. So very flexible naman to pagdating sa seat height mga idol. Okay, pagdating naman dito sa kanyang handle, napakagaang naman mga idol. So, kung sakaling mo siya, city driving mo, walang problema din. At pang off-road, walang problema kasi nga, kita nyo naman mataas ang kanyang clearance pagdating sa kanyang wheelbase at sa kanyang ground clearance. Okay? Then, nakakatulong din yung kanyang upright position ng kanyang handlebar at yung, syempre, yung lapad or laki ng handlebar para hindi ka mahirapan mag-steering. So, napakalawak ng kanyang pag-steering. Okay, so, para sa akin, good to, recommended sa mga baguhan, syempre, or lady rider dahil semi-automatic transmission lang ito, meaning gas and go lamang ito mga idol. Walang problema. Tapos, cambio lang. At ito naman pag-usapan natin ng presyo mga idol ay may cash na 73,500. Pagdating naman sa down payment, meron po siyang 5,800. At ang monthly nito para sa 1 year is 7,809. 2 years, 4,901. Then 3 years, 3,904 mga idol. At siyempre, pag maaga ka or due date ka magbayad, meron po itong rebate na 200 pesos. At para tapusin ang video nito, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.